Bato-bato sa langit. Ang matamaan ay huwag magalit. Echoed in Glock 9 song upuan. These words go beyond lyrics. They call out power, inequality, and voices we often ignore. In a time of uncertainty and hardships, we turn to those who've witnessed decades of change, our senior citizens and community elders. Through this short documentary, we will explore three key questions. What do they think the world will look like in the year 2050? What excites or worries them about the future? And what advices do they offer to the youth who will change the future? Good afternoon, ma'am. Can you please share us or tell us your name, age, and where are you from? Siya ni Jonaline, 41 years old, taga Lawag City. Are you ready na po? Okay. Okay, so first, what do you think the world will look like in 2050? Sa iyong palagay, ano ang magiging itsura ng mundo sa taong 2050? Sa aking palagay, sa itong ano natin ngayon, parang hindi natin alam kung ano ang nangyari sa ating bansa. Kasi sa dami-dami na ngayon ng mga nangyari ng mga korupsyon. Sa aking palagay, siguro may mangyari din na maganda at may mangyari din na hindi. Next na po. Number 2. What are the most excited or worried about in the future? Ano ang pinakatutuwa or pinakanababahala mo tungkol sa hinaharap? Siguro sa atingaan na tayo, sitwasyon tayo, nababahala na tayong lahat, lalo na sa mga kabataan. Kasi sa dami-dami na ngayon ng mga nangyari, lalo na sa mga kabataan, yung nangyari na mga rape, mahirap mong isipin yun dahil hindi mo alam kung ano yung mangyari na sa ating bansa. Tapos, ito pang mga ginagawa ng mga gobernador o lahat-lahat ng mga ano dito sa atin. Marami silang ginagawa na hindi maganda sa ating bansa. Kaya doon tayo nababahala, lalo na sa mga ibang lugar o kahit saang lugar. Dahil yung mga ano na hindi mo alam kung anong mangyayari. Diba? Tapos yung lalo-lalo na sa mga nakikita mo sa ibang lugar na yung mga bata, habang lumalaki, hindi mo alam kung mag-aaral ba sila o hindi na. Kaya doon tayo nababahala kasi hindi mo alam na yung nangyari na. Sa akin, nababahala ako sa mga kabataan. Ganun, dahil hindi mo alam kung sila ay nag-aaral ba o hindi. Tapos yung mga iba kasi, yung alam mo yun, yung mga ang dami nilang ginagawa na hindi maganda. Doon ka nababahala. Tapos dito sa ating bansa, nababahala ka rin dahil ang daming ginagawang mga hindi maganda, hindi kasgay. Ano na maiwasan dagiti korupsyon, ito'y bansa tayo. Ito nga ano tayo, nga ano niya iti mapasamak to dito'y bansa. No adaman iti nagpinta, so no adaman ihaan na mapasamak. In regards to the current issue here in the Philippines, where the future of the people lies heavily in the hands of those in power, how do you think corruption will affect the lives and future of the country and the youth? Ano sa palagay mo magiging epekto ng korupsyon sa kinakaharap at buhay ng mga kabataan? Yan ang sinasabi ko sa buhay ng kabataan. Yan. Kasi, alam mo yung kulang tayo sa, lalo na sa financial. Maraming kabataan na hindi nag-aaral dahil doon sa mga binibigay ng mga ano natin dito. Doon tayo, alam mo yung doon tayo mababa sa mga pera. Tapos doon sa mga work. Yun.
mo alam kung kahit naman na nag-graduate or nakatapos ang mga kabataan. Yung ano, alam mo yung hindi nila may ano kung makakapag-aral ba sila. Kasi doon tayo kulang sa mga pera, financial. Yun, tapos yung anong pangalan nito, yun ang ano ko, yung talagang financial tayo, doon tayo mababa. Hindi gaya ng mga ibang lugar na kaya nila. Pero sa atin kasi, hindi naman siguro mababa or ano. Pero sa dami-dami tayo kasi ano dito, hindi mo alam yung mangyayari. Kaya doon tayo nababahala, lalo na sa mga kabataan, kung makakapagtrabaho or hindi. Yun lang. So, last question. What advice would you give to the youth today about creating a better future? Ang masasabi ko lang sa mga kabataan, mag-aral lang. Doon lang sila mag-focus, mag-aral. Tapos pag sa mga ano ba natin, kung doon sa politics naman, syempre yung mga kabataan ngayon, vote wisely. Yun ang ano nyo sa ano natin, kasi ang daming yung alam nyo, di ba, yung sabi nila na yung mga ano natin dito, kongreso or lahat-lahat ng mga gobernador, mayor, president, yung nakikita mo kasi doon, yun yung okay sila, okay yung high nila, yung parang maganda yung buhay nila, ganun, may pinag-aralan. Pero dapat yung tignan nyo, yung talagang makakatulong sa ating bansa. Yung talagang makaka-improve doon. Kung ano talaga ang kaya nilang gawin sa ating bansa. Yun lang. Huwag kang masyadong halata. Bato sa langit. Ang matama ay huwag magalit. Bato sa langit. Ang matamaan ay huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Huwag masyadong halata. Huwag kang masyadong halata. Our elders carry more than just memories. They carry wisdom and hope. In facing today's challenges, their voices reminds us that change begins with listening and leading with integrity. The future of Filipinos isn't just in the hands of those in power. It lives in every choices that we make. As Glock 9 said, "Kayo po na nakaupo, subukan niyo namang tumayo. Let this be a call to rise and act." May this documentary reflect and inspire action. The future begins now and it starts with us. This is Joanne Rigonan reporting for Upuan, the documentary. Huwag kang masyadong